Magandang hapon sa ating lahat na top updates sa magiging lagay na ating panahon, pati na rin sa binabantayan nating low pressure area na dating bagyong si Kerubin. Huli natin ito namataan sa layong 125 km silangan, Hilagang Silangan na Surigao City, Surigao del Norte, at ang nasabing low pressure area ay may medium chance na magre-develop into a tropical depression. Pero kahit LPA po ito, inaasahan natin na magdudulot pa rin ito ng maulan na panahon, mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya sa ating mga kababayan po dyan, lalo na yung nakatira sa mga low-lying areas at sa bulubunduking lugar, ay pinag-iingat po natin sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Shearline naman po yung salubungan na malamig at mainit na hangin, yung magdudulot din po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi po ng Bicol Region. Kaya ingat din po sa ating mga kababayan dyan dahil posible rin po dyan yung malalakas na bugso ng mga pag-ulan. Dahil naman sa amihan, makulimlim na panahon na inaasahan natin na may kasama may hinang mga pag-ulan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, pati na rin sa Cagayan Valley. Sa may Quezon din po, maulap ang kalangitan, pati na rin sa Oriental Mindoro at sa Marinduque. Dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na ating naasahan na kung saan posible po yung may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon ngayong hapon, pati na rin po mamayang gabi at sa madaling araw. Para sa magiging lagay po ng ating panahon bukas, ang bahagi po ng Bicol Region ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, dala pa rin ito ng shearline. At maulap na kalangitan pa rin ang inaasahan natin na may kasama may hinang mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, pati na rin po sa bahagi ng Cordillera Administrative Region. Dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, mananatili yung ating naranasan na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa umaga hanggang tanghali, pero sa madaling araw po ay posible pa rin yung may hinang mga pag-ulan. Temperatura po natin dito sa Metro Manila bukas ay mula 23 to 30 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 28 degrees at sa Baguio City naman 14 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Lawag, maglalaro sa 22 hanggang 30 degrees Celsius yung agad ng temperatura at sa Tagigaraw po, nasa around 21 to 28 degrees lamang yung inaasahan natin na magiging temperatura. At sa bahagi naman po ng Legazpi City, dahil maulan po dyan bukas, aabot lamang sa 29 degrees yung maximum temperature. Sa may Palawan naman po, pati na rin po dito sa may Puerto Princesa o sa Calayan Islands, ay maglalaro lamang sa 24 to 32 degrees yung agwat ng temperatura. Dumako na po tayo sa mga kababayan natin dito sa Visayas at Mindanao. Dahil pa rin sa epekto ng low pressure area, inaasahan natin bukas na magiging maulap pa rin po ang kanilang kalangitan at may mga kalat-kalat pa rin na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Kaya ingat-ingat pa rin po sa ating mga kababayan dyan at posible pa nga rin po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa yung inaasahan natin na mga pag-ulan. Temperatura natin bukas sa Tacloban ay mula 24 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Cebu at sa Iloilo ay 24 to 30 degrees Celsius. Ganon din yung agad na temperatura na inaasahan natin sa bahagi ng Cagayan de Oro at sa Metro Davao. Pero sa bahagi po ng Zamboanga City ay 23 to 32 degrees Celsius. Kaugnay nga po ng low pressure area, pati na rin po yung shearline, ay minilabas o pinalabas po tayo o inisyo tayo na weather advisory. So inaasahan po natin ang heavy to intense na mga pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon po sa buong bahagi po ng Eastern Visayas, pati na rin sa Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Samantala may mga moderate to heavy rains din po tayong naasahan sa may bahagi po ng Bicol Region, pati na rin sa Quezon, Cebu, Bohol, sa nalalabing bahagi ng Caraga at sa bahagi po ng Camiguin at Misamis Oriental. At pagdating po ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, may mga heavy to intense o madadagdagan pa yung mga areas na posibleng makaranas ng heavy to intense na mga pag-ulan. So, Eastern Visayas, pati na rin po itong Albay, Catanduanes at Sorsogon, pati na rin ang Dinagat Islands ay posible pa rin po makaranas ng mga heavy to intense na mga pag-ulan pagdating nga po ng Biyernes hanggang Sabado ng hapon. Samantala, may mga moderate to heavy rains pa rin po inaasahan sa rest of Bicol Region, sa may Quezon, pati na rin po sa may Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Buong Negros Island Region, moderate to heavy rains din inaasahan natin bukas, pati na rin sa Cebu at sa bahagi po ng Bohol. Sa nalalabing bahagi din po ng Caraga, ay inaasahan din natin ang moderate to heavy rains
po, pati na rin sa Camiguin, Misamis Oriental at Misamis Occidental. At pagdating nga po ng Sabado na hapon, kahit dito po sa may bahagi ng Palawan, ay heavy to intense na mga pag-ulan na po yung ating inaasahan. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan at ating paghandaan po itong mga paparating na mga pag-ulan. At pagdating po ng Saturday ng hapon hanggang Sunday po ito ng hapon, medyo mababawasan po yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas. Pero kung makikita po natin, yung inaasahan natin na heavy to intense na mga pag-ulan ay medyo aangat po o medyo tataas, no? In-expect natin sa may Quezon, pati na rin po sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque at Oriental Mindoro ay makakaranas po sila ng heavy to intense na mga pag-ulan, pati na rin po itong bahagi ng Palawan. At moderate to heavy rains yung inaasahan din po natin sa bahagi ng Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, pati na rin po dito sa bahagi ng Panay Islands, sa Romblon, at sa ibang bahagi pa ng Bicol Region, particular na ang Masbate, Masbate, Sorsogon, Albay at Catanduanes. Sa may summer provinces, pati na rin po dito sa may summer provinces, inaasahan pa rin po natin na makakaranas pa rin po sila ng moderate to heavy na mga pag-ulan. So sa mga areas po na aking nabanggit na posible makaranas ng moderate to heavy o intense o heavy to intense na mga pag-ulan for the next 3 days ay pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan na mag-ingat at paghandaan po itong mga pag-ulan na dala ng shearline, pati na rin po yung LPA dahil nga posible malakas na bugso ng pag-ulan na kung saan kung nakatira po tayo sa low-lying areas at sa bulubunduking lugar ay posible po itong magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. At makipag-ugnayan po tayo sa ating lokal na pamahalaan dahil nga po kung ganyan po yung ating sitwasyon na inaasahan at kung kailangan po natin lumikas, ay sila po yung direktang makakatulong po sa atin para makapunta po tayo doon sa ligtas na lugar. At patuloy rin po tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. Sa mga kababayan naman po natin na maglalayag, may gale warning pa rin po tayong nakataas sa baybayin po ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may western coast ng Pangasinan at sa northern at eastern coast ng Catanduanes. Kapag may gale warning po tayo, hindi natin hinahayaang pumalaot yung ating mga kababayan mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat dahil sa inaasahan nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible pong umabot sa 5 metro ang wave height. Para po sa ating 3D weather outlook sa mga pangunahing syudad sa ating bansa, partikular na dito sa Metro Manila, na kung saan pagdating po ng Sabado ay mataas yung tsansa na magiging maulap lamang po yung ating kalangitan at mayroon po itong kasamang mga pag-ulan dala ng amihan. At pagdating naman po ng Linggo hanggang Lunes ay babalik po tayo sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung saan kung may mga pag-ulan man ay may hina lamang madalas po sa madaling araw. Sa may Baguio City din po for the next 3 days ay generally fair weather condition yung ating inaasahan at mga isolated light rains lamang po yung ina-expect natin dyan for the next 3 days dala ng amihan. Pero sa Legazpi City, over the weekend hanggang Lunes, maulan na panahon yung inaasahan natin dala ng shearline. Kaya po mag-antabay po tayo sa update ng Pag-asa pati na rin po do sa mga thunderstorm, heavy rainfall advisories o rainfall advisories na nilalabas po na ating mga field stations or yung Pag-asa Regional Services Divisions. Sa bahagi naman po ng Metro Cebu, Iloilo at sa Tacloban City, over the weekend dahil sa LPA ay naasahan natin na magiging maulap yung kanilang kalangitan at may kalat-kalat po na mga pag-ulan. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. Ngunit pagdating po ng Lunes, inaasahan natin ang unti-unting pagganda ng panahon o pag-aliwalas ng panahon sa mga nabanggit na lugar o sa buong bahagi po ng Kabisayaan. Ganyan din po sa bahagi ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City na kung saan hanggang sa weekend po magpapaulan itong LPA sa bahagi po na yan. Kaya po doble ingat sa ating mga kababayan at magantabay po palagi sa mga update ng Pag-asa. Kaukol po dito sa binabantayan nating low pressure area. At pagdating din po ng Lunes, ina-expect natin ang unti-unting pag-aliwalas ng panahon. At ang araw po natin dito sa Kamaynilan ay lulubog sa 5:31 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 6:15 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at i-follow po kami sa aming social media account sa DOST_Pag-asa at bisitahin na aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.